kung magkano ang kinikita ng mga immigrants dito sa Canada. Based actually to sa Statistics Canada, and the study was conducted last 2021. So for sure, meron diyang mga increases ng mga salary. So let's dive into this. Hello fam! Good morning and maayong adlaw, maayong udto, maayong gabi sa inyong tanan from Calgary, Canada, and also maayong gabi dira sa Pilipinas. I just thought na to start yung video kasi magla-lunch time na kami ng mommy. So kakarating lang din ni mommy na natutulog ngayon sa taas. So let's do a quick weather check at super sunny dito sa Calgary ngayon. So hopefully, kung nanonood kayo sa ibang lugar sa Canada, Edmonton, Vancouver, Ontario, Toronto, Saskatchewan, sana ay mainit din dyan sa inyo para ma-enjoy natin ang few remaining days ng summer. So yan, magtatapos na ang August and papasok na ang fall season natin. So we're very excited then. In a couple of months, hopefully makapunta ang sister ko and mommy and daddy dito sa Calgary. So for our lunch today, medyo naisip ko lang na mag-simpleng lunch lang kami ng mommy since kaming dalawa lang naman. So namili si mommy ng pork and shrimp siomai sa TNT the other day. So ito lang ang aming lunch, and ang gagawin ko lang ay isi-steam ko lang ang siomai. So there you go fam, and samahan niyo ulit kami for today's video and adventure. So see ya! So kusinero tayo ngayong araw, and ayaw pala ni mommy ng siomai. So naglabas ako ng tinola natin. So there you go, prep lang natin ang garlic, onion, and luya. So, naka-ready na yung chicken natin, which is yung nabili natin kahapon sa Lucky Supermarket. So, luto na tayo fam at medyo gutom na. It's around 1 p.m. na. After lunch na actually. So, matutulog pa naman si mommy. So, I still have time to cook the tinola. And there you go fam. Nilagay ko na ang lahat ng panggisa natin. Onion, garlic, and luya. So, nalagyan na natin ng sabaw ang ating tinola after ng ating masarap na gisa. Good morning, mommy! Kakagising pa lang niya. So, nagutom na si mommy at gumising na. So, there you go, fam. Yung niluto nating tinola kanina ay ready to serve na. And done na sa pagsundo ng ating mga kids. So for tonight's video, para talagang nagiging cooking show na. So tonight, we need to prepare adobo para sa aming picnic tomorrow. So naglabas na ako dito ng ating liempo. And then for tonight's movie night naman with the kids, naglabas ako ng kikiam, which is nabili natin kahapon sa Lucky Supermarket. So, nagkikrave talaga kami ni mommy neto. Okay, and then next, may nabili kaming taho. So, tofu dessert ang tawag nila. So, there you go. Ayan. So, kaka-search ko lang sa YouTube. Hindi ako marunong magluto ng sago or tapioca pearls. That's why, nagsisearch pa lang ako dito. Paano magluto ng tapioca pearl? Yan. Para sa ating arnibal. Para sa ating taho. So, we're going to do it as legit as possible. So, yan.
Nagbo-boil na ako ng water dito. Okay, fam. So, sabi dun sa instruction ay kumukulong tubig lang daw. And lagay na natin ang tapioca pearl. There you go, fam. After 20 minutes of cooking our sago. And there you go, fam. Finished product. So, after daw nito, hugasan daw to with a strainer. Fam, there you go. Parang successful ang ating Arnibal sugar with tapioca pearl. Medyo lasaw siya. Hindi siya ganun kalapot. Pero matamis. Let's go. Drop it like it's hot. Oh, solid ang ating kikiam for tonight. Pina-prepare na ni Mommy ang aming taho. Ito yung para sa atin, love. Wow! Alright! And then, fam, ito na yung kikiam natin. So, ito ang second batch naman namin. For sure kasi mauubos namin ni Mommy. And of course, hindi mawawala ang panonood ng aking mga kids ng K-pop Demon Hunter. Yan, fam. Naging K-pop Demon Hunter night na to. And look at that. Ang handa namin ni Mommy for the kids. Taho. And kikiam. So, may sauce ba? Yeah. There you go. Yan, tig-isa talaga kami. Who's having fun? There you go, fam. So, pinapalambot ko na ang ating adobo. So, medyo kompleto na yan. With tuyo, laurel, pepper. So, there you go. Hi, fam. Welcome back. And natapos na natin ang ating cooking show and napatulog na rin natin ang mga kiddos. So si Mommy, sinamahan na rin sila Davan and Lianica na matulog at super duper tired. And because we are very excited kasi nga nagluto si Daddy, it's because we're going to our camping trip tomorrow. So habang nagpapaantok ako, may nakita akong article from cicnews.com. And it's very interesting kasi ito lang naman ang nagsasabi kung magkano ang kinikita ng mga immigrants dito sa Canada. So this was published July 14, 2025. This gives us a really good insight kung magkano yung mga kinikita ng mga immigrants sa Canada. So based actually to sa Statistics Canada, and the study was conducted last 2021. For sure nag-increase na ang mga values na to or ang mga income na to since ang study was conducted last 2021 pa and 2025 na ngayon. Meron diyang mga increases ng mga salary. So let's dive into this. According to the data tool, the average employment income in 2021 for immigrants was 49,160 Canadian dollars annually. So this includes salary, wages, tips, commissions, and self-employment from those that are aged above 15 years old. So, punta tayo dito sa average income by immigrants in 2021 according to the immigration status. So, depende sa immigration status mo, ito ang average income in 2021. So, that was 4 years ago. So, non-permanent residents, which includes work permits, study permits, or those that have claimed refugee status, that's 32,080. Immigrants who were admitted to Canada in the last 10 years from 2021, that's 42,320 Canadian dollars. And immigrants who were admitted to Canada more than 10 years ago
has an annual income of 52,050 Canadian dollars. So to compare the average income of non-immigrants in 2021, so yung mga locals daw dito, ang average income nila ay 51,400. So again, yung mga immigrants 49,160, ang locals ay 51,400. One critical item there really that affects your earnings would be your education. So ang table na to magdi-discuss kung ano yung education qualification mo and your average income in 2021. So, let's start with the no certificate diploma or degree. Wala kang degree, wala kang certificate, it's 27,400 Canadian dollars annually. Secondary school diploma or equivalent certificate, it's 32,920 Canadian dollars. Pag may post-secondary certificate ka, diploma or degree, 56,800 Canadian dollars. Kung may post-secondary certificate ka, more or less the same or below, or diploma below the bachelor's degree, ay 42,920. And pag may bachelor's degree ka naman or higher means may masteral ka or may doctorate ka, it's 65,200. So dito mo makikita na ang educational qualification really has a big impact on your average income. So this was again taken last 2021. So for sure may increases na dito sa mga values na to, but then you could really see the pattern there that education is really important if you want to have a bigger income. And of course, hindi mawawala dyan ang trades, which is one of the good paying employment or jobs here in Canada. So what other factors influence newcomer earnings here in Canada? Pag, number one, may pre-landing Canadian work experience ka. I couldn't define this really based on my research kasi super important dito ka sa Canada ang Canadian work experience. But probably this would just translate into if meron kang overseas experience before ka mag-land sa Canada na aligned dito sa papasukan mong work. Also, the age of landing, younger immigrants earn 44% more than older ones. Factor na bata ka pa lang, dito ka na sa Canada mag-start mag-work. So I think that's very crucial really. And then of course, one obvious thing is the official language proficiency in English or in French, because as what we say, if you could communicate better, you would earn better. I think that's a norm in different industries, different establishments, and different companies. If you would be able to sell yourself, you would be able to sell your products, you would be able to sell more benefit for the company that you're working for, then of course, mas magiging malaki ang iyong sahod. So in general, immigrants with higher levels, number one, of education, strong English and French language skills, Canadian work experience, tend to fare better in the job market here in Canada, and mas malaki ang earnings nila. And again, this article focuses more on the educational qualification. But as what I've said, mayroong mga trades na napakalaking magpasahod dito sa Canada. In the oil industry, plumbing, trades, electricians, there are a lot of jobs that pays good here in Canada as well. So there you go. Tatapusin ko na ang aking gabi. Maaga pa tayo bukas. Titingnan ko't magkukumpuni pa ako konti for our upcoming day trip. Di naman siya camping, but day trip. And yeah, may pupuntahan kaming magagandang tanawin tomorrow.
And again, fam, don't forget to like, share, and subscribe. And see you bukas sa mga lakes and tanawin na pupuntahan namin. Hang loose!